So, PHP tayo, pupunta tayo kay browser natin. Tapos yung PHP natin, ito yung ating pag dito tayo gumagawa ng database, ng table, ng mga record, nag-i-input ng record. So, pasamantala, itong ating gagamiting record is all about ito yan, BSIS 4A. So, ang ating database ay BSIS 4A. Tama ba? 4A ba tayo? 4A. 4A6 to ano tayo? 6 to 8. Okay, so ito yung ating database. Ngayon yung database natin may dalawang table. Yung isa ay users, ginamit natin doon sa login. And then ito, pansamantala gagamit tayo ng another table which is, ang pangalan is students. Okay, so ginawa ko ito para hindi na tayo mag-ubos ng oras. So sa loob ng students table, meron tayong tatlong records. Yan. Sa tatlong record na ito, may iba-iba yung data field. Yung data field is employee ID, first name, middle name, tapos last name. Okay. Ano po yung nag-i-echo? Balik tayo kay database. So yung database natin ay na-manipulate natin itong students record table. So yung table na to, display natin yung tatlong record na to. So magitan ng paggawa ng simpleng page. So, gagamit tayo ng Visual Studio Code. Pwedeng notepad din ang gamitin nyo. At kung sakasakali, yung ating gagamitin is simpleng page lang pasamantala. And then gagawa tayo ng pasamantalang file. So gagawin natin is file, new file. Yan, new file. Tapos papangalanan natin siya ng master list. Master list. Tapos ngayon dito sa pag nagtanong na naman siya ng panibagong file may lumabas na pop-up window, lagay natin doon masterlist.php. Tapos naka all files naman siya. Okay lang natin lagyan ng .php para malaman niyo na ito ay PHP file. So click natin yung create file. So ngayon yung create file natin ay pansamantala meron tayong blankong page. So kung maalala nyo dati, gumawa tayo ng login, di ba? Login page. May connection yun. So i-paste na lang natin yung connection natin doon. Okay. So ito yung isang kumpletong simpleng connection ng ating page papunta sa database natin. So alamin natin, ano ba yung database natin? Balik tayo doon sa ating MySQL. So ang database natin is BSIS 4A. Yung table natin is students. So, BSIS 4A. Yan. Okay. So, to test the connection, bukan natin to. Tapos, alisin natin muna yung mga comment nito. I-save natin. And then, dito sa ating URL, is, alamin natin kung saang table o saang folder ba natin sinave yung ating mga files. So, sa htdocs ng SAMP, saan ba yung ating mga files? Narito sa BSIS 4A _ advanced AB04. ADB04. Tapos yung pangalan ng ating file is masterlist.php. So therefore, kapag tinawag natin sa ating ating browser ay localhost /BSIS _ ADB04 masterlist.php. Okay, masterlist.php. Okay, kulang ng T. Okay, sa unang display, sasabihin niya connection successful, tama yung ating database, pati yung browser. Yan. So, hindi tayo makakaalis dyan kapag di natin to inalis, kinoment yung mga message. Save natin. Alam naman natin connection successful tayo. Okay na yan. So, wala na yan. So, gagawin natin ngayon, siyempre, gagawa tayo ng query. So, yung query natin ay umpisahan natin sa magitan ng pag-declare ng variable na SQL. Tapos equals, double quote, select asterisk from students. Kasi yung student table lang natin i-manipulate. I-close natin and double quote and then semicolon. Ibig sabihin ito yung buong line na ito kompleto. And then,
ipapasa natin siya sa another variable for the whole query kasi hindi pwedeng lagi natin itatype ito. Mag-e-error yan. No? So, para mapasimple natin yung ating coding, tuwing tatawag tayo ng mga connection tsaka query, yung variable na lamang tatawagin natin. So, ano tayo? Baga, iipunin natin tong record na to sa isang variable into a result variable, sa query variable. May SQL query, sino yun? Kinonect natin, ito yun. Tapos, sino yung kinonect nating SQL statement? Yung $SQL. Okay, so at least meron tayong initial SQL statement. Ngayon, gagamitin natin yung mga, yan, maya. Tapos, pero bago yon, kailangan gumawa tayo ng isang HTML page. Okay, sa HTML page, maraming ano yan, tag yan, di ba? HTML, head, title, kung ano pa. So, para makashort tayo ng panahon, gumamit tayong shortcut sa Visual Studio Code. Sa Visual Studio Code, merong isang keyword na kung saan kapag tinype mo, tapos pinress mo yung enter, bibigay nyo na yung mga template para sa'yo. Yan yung exclamation point, press enter. Yan. So, kumbaga, ginawaan ka na yun ng mga table, tag, mga HTML tag. Papalitan na lang natin dito yung title. So, sabihin natin ito ay my first crude application. Okay, yan. And then, doon sa body, dito natin lalagay yung yung ating table. Pero mas maganda kung lagyan natin siya ng parang header. So, header, less than sign, h2. Ayan, tapos dito, lagyan natin ng label para malaman kung ano yung table na yun. Students, master list. Tapos i-close natin yung header 2. Okay, save natin. Save natin. I-refresh natin itong ating table. So, meron tayong header, no? Kumaga, title dun sa page na yan. Okay, ngayon, susunod yan, gagawa tayo ng table. Katulad nga nitong pinakita kong table na to, meron siyang ilang row. 1, 2, 3, 4. Tapos column 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na column to, no? So, ang ginawa natin dito is, kumbaga, gagawa tayo ng table. Kung maalala nyo last time, gumawa tayo ng table. So, magitan ng paglalagay ng tag na table. Tapos, kung gaano kahaba, with, halimbawa, for example, ay gamitin natin is, pwede namang fix yung number. Pwedeng 900, pwedeng 1,000. Pero para sure, ay gawin natin dynamic na nag-a-adjust yung table. That is 90%. Tapos, yung border, para malaman natin kung may table nga tayo, ang galagay natin is 1. Okay. Tapos, i-close natin yung table. Hindi pala natin na-close to. Kaya nagkaka-error. Okay, yan. Ngayon, kung gagawa tayo ng table, mayroong column, tsaka may column tayo, tsaka row. So, simulan natin sa row. Okay. Tapos, close natin yung row na yan. Kung sa row natin, gagawa tayo dahil ang ating table ay meron tayong 1, 2, 3, 4 column. So, dapat meron tayong table data na 4 yung column. Ang gagawin natin is, una muna yung header. Table header. TH. Tawag na. TH. Tapos lalagay natin yung employee ID. Okay. TH. Table header. And copyhin na lang natin to for the first name, middle name, saka last name. Okay. So, ito dito sa pangalawa is, bakit may ito na sign. First name, isi na natin to. Tapos, middle name, last name. Okay, meron tayong table
Pero iisa pa lang yung row niya. I-save natin tapos testingin natin kung anong meron doon. Okay. So meron tayo, ayan, ang issue natin. Yung pinaka-header niya, ito yun. No? Ngayon, dahil yung ano natin, gagawin natin is meron siyang content o data. Yung pangalawang row, doon natin di-display yung, ano, yung mga records. So gagawin naman tayo ng another set of rows. But this time, maglalagay tayo ng contents galing sa database. So, gagawin natin ng panibagong tr, time po ay meron tayong gagawing column which is td. Close natin, td. Ayan, td. Anim yun. Ay, anim. Apat pala, apat. Okay, so i-save natin to. So, although hindi natin makita yung pangalawang row kasi walang laman, subukan natin. Lagyan natin ng asterisk yung isa. So, meron tayong pangalawang row. Yun. And then yung unang row, yun yung header natin. And pwede natin pagandahin tong ano natin, yung table natin. So, paano natin pagagandahin? Pwede kayong kumuha ng ano, ng CSS. Okay, CSS for ano, attractive CSS for tables. So, pwede tayong manghiram ng mga dito post dito sa internet na kung saan nakakakuha tayo ng simpleng dito sa ano, W3 schools meron dito. Ito simple lang to. Ito simple lang to. Okay, gawin natin, i-try natin do yourself. Then makikita natin yung code dito. So ito yung ano niya. Mula dito sa style hanggang dito sa end ng style. Ito yung ano niya, yung pinaka-code niya para mai-effect, baga mabigyan ng effect yung table natin. Ito yung mga table, THTD, TRTR, tapos yung nilagay niya ng mga effects, circulaps, yung wheel, mga border, solid. So i-copy natin to. Copy natin. And then punta tayo sa ating code dito. So ilalagay natin yan sa after ng in between head tag. So normally dito sa after ng title. Ito kasi yung head eh. Ito yung end tag niya. Ng head. Dito tayo sa before ng end tag ng head. I-paste natin dito. Tapos i-save natin. Ngayon tingnan natin kung may epekto ito sa ating table. Okay? So wala tayong binago dito sa table natin. Wala tayong ginawa dito. Sa halip, nilagyan lang natin ng generic CSS to. Ito yung generic CSS. So, basta nag-declare tayo ng table, yun. Saka TD, TH, ano pa man, bahala na siya mag-code. Save natin to, tapos i-refresh natin. Ano nangyari? So, meron tayong, ayun, mayroong distinction between the header at saka yung content. Saka medyo lumaki yung ano. Ngayon, ang kagandahan dito, dahil meron tayong dineclare na 109%, 90%, although dito 100% no, yung table. Okay, alisin na natin to dito. Table with border. So kasi meron na siyang nilagay na border. So table na lang. Pwede na yan. Simple, table. Meron tayong table. Ngayon, lagay natin dito. Okay, wala naman nangyari. Tapos, dahil kailangan natin i-display ito mga record na ito, sa mga record sheet na ito, gagawa tayo ng query. Yun nga, yung query natin, ito na yon. Kumbaga, kinolect natin itong lahat ng record na ito into query. Okay, ang gagawin na lang natin, i-specify natin, i-segregate natin sila into row set. Ito, row number 3. Yung row set number 2, row set number 1. So, ipapasa natin siya sa another variable, which is a PHP code yon. Okay, so ipapasa natin siya dito sa pangalawang row. Oops. Ang pangalawang row dito. Yan. So dito, bago tayo magpangalawang row, gagawa tayo ng another PHP code. Doon tayo maglalagay ng mga variable para doon sa ating row set. So, di-declare natin another variable, row, short for row set. Tapos, ano yung ating gagawin? Natin, MySQLi, server yan. Pets, ibig sabihin ng pets, hakutin, lahat ng mga associated file doon sa variable na ginamit natin sa MySQL, which is $result. Yan. Okay, ngayon, sinicode natin dahil tapos na yan, terminate natin. Ngayon,
bawat natin, data field natin, ipapasa natin, i-store natin sa variable para magamit natin kung saan-saan, no? So, for example, itong employee ID, gagawa tayo ng variable, $emp ID. Pwedeng employee ID, bahala na kayo kung ano. So, kukunin natin siya sa row set, ito row, tapos yung actual data field niya, which is employee ID. So, para magawa natin yan, is gagawa tayo ng row, tapos i-enclose natin sa sa single open and close square bracket. Tapos dalawang single quote. Yan. Sa loob niya yung mismong data field which is employee MySQL database, employee ID. Tapos close natin sa semicolon. Okay, so meron tayong isang variable. Ngayon ang gagawin natin, itong variable na ito, which is yung content ng ating data field, i-display natin sa first column. So, magitan ng echo method. Pero siyempre, PHP siya. Nagawa tayo ng echo. So, echo, PHP tag muna, tapos $. Sino yung gusto natin i-display? emp ID. Ayun, so nakita na. Malabas na yun dito. emp ID, semicolon, tapos close tag ng PHP. I-save natin. Ang kasunod ba kayo po? Nakikita ba sa display nyo? Hello? Okay. So, i-save natin. Then, punta tayo sa ating browser na kung saan naka-display yung ating mga table. So, mayroon tayong isang i-display. I-test natin. I-refresh natin. Yan. May na-display na isa. This is yung first row. 1, 2, 1, 2. Okay, 1, 2, 1, 2. Ngayon, di-display lang natin employee ID. Paano yung si first name, middle name, tsaka last name. So, gagawin natin, gagawaan din natin to ng variable. Remember po, ipasa nyo sa variable yung mga laman ng data field para mas madaling i-manipulate. So, first name. Tapos, sino yon? Yung actual variable. First name na may underscore. First underscore name. Mas lubasin natin, i-paste natin lahat. Yan. Yung isa ay middle name. Pwede rin MI, no? Pwede rin, no? Pero ito, mayroong underscore yung actual. Middle. Sunod is last. Okay, last name to. Hindi pwede pare-pareha siya ng malilito. Yan. Okay, save natin. Siyempre, dapat kailangan natin i-display yan dito sa ating table, pangalawang row. Dalawang column, pangatlo, at saka pang-apat na column. Using echo method. So, i-copy natin yan. No, tapos palitan natin to. So, first name. Tapos i-save natin. Tingnan natin kung di-display siya. Refresh. So, na-display. So, ibig sabihin, tama tayo. Wala tayong problema. So, lubos-lubosin na natin. I-copy-paste na natin ng i-copy-paste. Papalitan natin ito ng variable na ginamit natin. Middle, name, tsaka last name. Okay, save natin. Tapos, browser natin. Refresh. So, ano nangyari? Na-display lahat ng ng ating content doon sa database. Okay, mamaya i-paste ko to sa sa ating Google Classroom kasi gagawa tayo ng classwork assignment para kayo naman yung magdagdag. Okay, ngayon, ang tanong bakit isa lang? Samantalang tatlo ito. Tatlong record to. Pero isa lang yung display niya dito. So, gumawa tayo ng row set, ito, pero isang set lang to. Okay, isang set lang to. Paano natin siya magagawang continuous, ma-display niya yung tatlo na na hindi na tayo uulit-ulit na gumawa ng ganito at saka gumawa ng another table. So, the solution is gagamit tayo ng loop. So, yung loop na yun yung magsasabi dun sa ating algorithm, sa ating program na basahin mo ng basahin hanggat nakikita kang record, i-display mo. So, gagamit tayo ng while loop. So, dito kaya row, lagyan natin ito ng while. Before the $row, lagyan natin ng while. Tapos i-enclose natin sa open parenthesis. Sa dulo, partner natin siya ng close parenthesis. Alisin muna natin yung semicolon. Yan. Ngayon, dahil siya ay while,
parang if then else siya eh. So kailangan meron siyang begin. Yung begin ay represented by open curly brace. So hindi natin pwedeng i-close agad yan kasi hindi pa siya natatapos. So yung tapos niya ay yung end ng second row, which is dito sa dulo ng second row, dito. So therefore, yung kaparehas nito, yung open curly brace, dito natin ilalagay after nung last tag ng PR ng pangalawang row. So gagawa tayo ng PHP tag dito, PHP, tapos yung kaparehas nung partner nung open curly brace. So ayan, nakita nyo nagbago kulay. Maging siya orange. Tapos end tag ng PHP. Ayan, okay? So, meron na tayong kompletong partner ng end tag saka ng beginning tag doon sa while loop. Save natin to and then subukan natin kung anong mangyayari kapag ni-refresh natin yung page natin. Okay? Save natin, file, save, pwede rin Control S, tapos i-refresh natin dito. So, ano nangyari? Nakita nyo ba? Ayan, so yung ating ginagawa is nag-display tayo. Sa read tayo ngayon, nasa read. Okay, nasa read tayo. So itong simpleng read na ito. Okay, so isang file yung ginamit natin. Master list ginamit natin dito. Okay, so ngayon, doon sa sample natin, may makikita tayong icon na delete, update, details. So, pwede rin delete, edit, update. Delete, edit, add. Pwedeng gano'n. No? So, gagawin natin, magdadagdag tayo ng isang column after nung last name na doon natin ilalagay yung mga button o icon. So, gagawin natin, magdadagdag tayo ng isang header doon sa first row. Copy, paste, pero ang pinaka niya, header niya o label is action. Ibig sabihin yung anong gagawin mo sa kanya. O, dahil 5 na yung column dun sa first row, dapat 5 din tong kasi pag di natin ginawa yun, putol, walang laman tong dapat meron tayong partner kung pag 5 column dito sa baba, sa second column. Paste natin dito, tapos pansamantala wala itong echo. Sabihin natin ito, asterisk muna para makita nyo. Refresh. Yan. Okay na? So, meron tayong pang-5 column. Ang gagawin natin yan, di-displayan natin ito ng mga icon. So, ito, tinatawag na dynamic page. Pag ina-adjust natin yung browser o yung screen, ga-adjust din siya. So, yun yung kagandahan kapag sinet natin sa 100% or 90%, 95% yung width niya. Okay. So, saan tayo kukuha ng mga mga tinatawag na icon? So, first of all, gagawa na rin, hahanap tayo kay Google. Hahanap tayo kay Google. Type natin, halimbawa, delete icon. Yan, napakarami dyan. No? Yung icon na yan ay ipiliin natin kung ano yung sa palagay nyo ay sakto sa sa panlasa nyo. Napakarami nito, So, ibig sabihin, mamimili lang kayo. Subukan natin kumuha ng isa. Subukan natin itong pula, delete icon. Okay. Tapos, save natin siya as, save image as, right-click natin doon sa image, save image as, and then, save natin siya doon sa folder natin. Ano ba yung folder natin? BSIS 4B, BSIS 4A _ ADB04. So, dito natin siya isa-save. Yan. So, PNG yung kanyang format. Subukan natin delete, parang palitan yung pangalan niya. Delete, PNG. Hindi natin hindi siya mag-error. Natin yung Windows Explorer. Checkin natin kung na-save ba siya ng tama using this display of large icon. Okay, so yung delete hindi nagbago. Gagawin natin, ilalagay natin doon sa column. Pang-5 column. Okay, punta muna tayo sa browser. Tapos saan tinawag. Yan. So, sa pang-5 column, ito yon dito sa asterisk, i-display natin yung icon. So, paano ba tayo mag-display ng image?
So, to display image, gagawin natin is yung image tag, image src, image source yan, yung source. Ano yung pangalan ng image natin? So, yung image natin is delete.png. Yan. Okay, tapos i-close natin yung tag na yan. Save natin. Subukan natin kung ano mangyayari. Tapos i-refresh natin yung page. Ano nangyari? May na-display na delete. Kasi kaya lang ang laki. So gagawin natin dyan, i-resize natin to. So lagyan natin siya ng specific width. Haba. Equals. Pagkalagyan natin sabihin natin to, width niya ay 24. Okay. Tapos yung height. Kasi pag di natin, no? Kasi pag di natin nilagay, kayat yan. Height equals, mas mataas yung height niya, sabihin natin 26. Yan. Okay. Save natin and then refresh natin yung page natin. Okay, so at least medyo maganda-ganda na yung ating yung ating table. Okay. Nakita niyo ba? May question ba kayo? Wala. Okay. Yung natin, yung ating sample na picture is meron siyang delete, update, or add. So gagawin natin, magdadagdag tayo ng icon. Ito yung delete. Delete. Magdagdag tayo ng edit. Kasi nga, crude to O update, tsaka add. Page, So, dadagdag tayo, manghingi na naman tayo kay Google ng edit icon. Yan, edit icon. So, mamili kayo kung anong gusto nyo edit kung anong icon ang pipiliin nyo. Marami to So, sa image tayo hahanap. Image. Yan, ano yung gusto nyo kuhanin dito kay edit. Mabahala na kayo, mamili na kayo kung anong gusto nyo. Ito gusto ko to. So, ball pen. Kung ano man yung gusto nyo dyan, mamili kayo. Halimbawa, ito, edit. Save natin to. Okay, save image as, siyempre doon di sa folder natin. May JPEG naman siya. So, edit. Edit. And check natin kung nasave nga ba siya as edit. Ayun, may edit. Pero JPG siya. So, gagawin natin, after nitong image na to, yung kompletong tag na ito, gagawa na naman tayo ng panibagong image tag para i-display yung edit.jpg. Okay, so copyhin natin to. Ito, from here hanggang here sa dulo, kopya natin. Pero siyempre kailangan lagyan natin ng space to. Yung space is represented by ampersand and BSP, semicolon. In short for new blank space. O ba't ganyan yung code niya, no? Tapos i-paste natin yung pangalawang code natin. But this time, nalalagay natin dito is edit.jpg. JPG. Tapos i-save natin. And then, i-refresh natin. Parang mali tayo. NBSP pala. NBP. Mali. NBSP. Yan. Okay. Kaya pala mali yung order code. NBSP. Yun. Ngayon, hindi natin alam bakit hindi na-display yung icon mismo. Alamin natin kung ano ba talaga ito. Kung ano ba yung tamang spelling nito. Right-click nyo, then properties. JFIF pala siya. Hindi siya yung pagkakasave, yung format niya ay JFIF. So, hindi siya JPG, JFIF. So, edit.jfif. Save natin, tapos balik na naman tayo kay browser. Oops. Naku, na-close. Kami na. Guys, tayo kay browser. Close ko yung browser. Localhost. So, kailangan natin to. Tapos, localhost. For a advanced 04. Tapos, masterlist.php. Okay. Yun, na-display na ng maayos yung record natin. Ako.
Wait lang guys, ha, nawala yung ano, na-close ko yung ano. Yung, close ko yung window, na-close ko yung browser eh. Balik tayo, pasensya na po. Okay, so, ayun na-display na yung ano. Dinig nyo ba ako? Dinig nyo pa rin ba ako? Na-close kasi yung ano eh. Window, yung ano, browser. Okay ba ba? Okay, sige, thank you. Okay, ngayon, naayos na. Nagkaroon na tayo ng display, nagkaroon na tayo ng icon na delete at saka edit. Ngayon, ang kailangan naman natin is yung add icon. Kukuha ulit tayo kay ano, pupunta naman tayo kay Google browser, tapos hanap tayo ng add icon. Okay, so umpisa natin ha, unti-unti lang, tapos kay image tayo punta. Sa image, so ito marami tayo makukuha dito. Bahala na kayo anong gusto niyo mong kuhaning icon. Diba pwede? So pansamantala, ito kunin natin. Ito lang. I-save natin to, right click, save image sa, tingnan natin kung anong file format na masisave sa kanya. PNG daw eh, pero i-verify natin kung PNG ba talaga siya. Right click dito sa browser na sa Windows Explorer, then properties, yun PNG nga siya. Pero palitan natin to ng ano, add. Yung pangalan niya, yung pangalan niya. Rename natin, add, so add PNG. So ngayon, gagawin natin ay i-add natin to dito sa ano, medyo humahaba yung ating code. Kukunin natin to, copy natin to mula doon sa ampersand NBSP. Copy, tapos dito after nung greater than sign, ng edit JFIF, paste natin. Tapos yung source, image source equals double quote, edit, at least papalitan natin ng add dot PNG raw to eh, sa PNG. So, save natin. Then, meron tayong, ayun, may add tayo. So, sa mga tweet, ready na tayo for the delete page o delete action. Ngayon, paano natin gagawin yan? Okay. Nakakasunod pa ba? Okay pa ba kayo? Nakakasunod pa ba kayo? Pwede ba? Kaya pa ba? Ituloy natin doon sa delete page, delete action. Okay, sa delete action naman, gagawa tayo ng ano. Anyway, ipipage ko to sa Google Classroom. Ano. Pero ang mahalaga, naunawaan nyo kung paano ginawa. Dahil nakinig kayo ng lecture, makakasunod kayo. Pag pinagawa ko to sa Google Classroom natin, ng classwork. Dahil gagawin nyo to yan. Pag gagawin ko kayo ng code. So, gagawin natin, ay gagawa tayo ng panibagong file para doon sa delete. Short, gagawin. File, new file. At this time, lalagay natin is delete. Enter. Tapos, sa loob ng BSIS 4A underscore advanced 04, delete. Delete.php. Yan. Okay. So, anong gagawin natin? Opehin natin yung connection kasi common to eh. Connection tayo. Connection. Hanggang dito sa add ng end tag ng PHP. Copy natin to, tapos i-open natin, balik tayo sa delete. I-paste natin dito. Walang walang table, walang display, Simple siya, purely, ano ba tawag dito? PHP code siya. Okay, ngayon, gagawin natin, magdi-delete tayo.
So, yung SQL natin, delete, alisin natin yung asterisk. Delete, yan, delete from students, pero meron tayong where clause. Yung where, yun yung gusto nating delete. So, subukan natin i-delete si si 121212. Where employee ID, ano ba yung kanyang data field? So, dapat babalik-balikan nyo itong mga data field nyo. So, BSIS 4A, tapos students, i-open nyo lagi yung database nyo. Employee ID, so where employee ID, ito yung where clause natin. Sino yung buburahin natin? Where employee underscore ID equals, so gagawa tayo ng variable dito sa taas. Samantala, variable emp ID, short for employee ID. Yan. Tapos, yung ibigay natin value sa kanya is yung 121212. Yun yung kanyang first record natin. So, gagawin natin is, yung where clause natin ay yung mismong variable ng employee ID. So, $emp ID. May tanong po ba? Baka nalilito kayo. Sabihin nyo lang po. Ayan. So, ito lang yung laman niya. Ibalik tayo dito. So, okay. So, hindi natin makiklik to yung delete kasi hindi nakalink. Okay. Hindi siya nakalink. Galing to sa masterlist.php. So, hindi gagana tong hindi niya mapupuntahan to kapag di tayo nakalink. So, paano ba tayo makapag-link? So, para makapag-link tayo, babalik tayo kay masterlist.php. And then, doon sa mismong icon ng delete, i-link natin yung delete na yon. So, ano ba yung icon ng ng delete? So, ito yun, yung icon. Yan. Anyone, meron ba kayo idea kung paano i-link yan? Baka mas kabisado nyo. Baka meron. Alam niyo na ba to? Wala pa. So, i-link natin using the ahref command or codes. # a blank space href equals delete.php. Double quote, i-close natin. Okay. Sa dulo nung ating image tag, kailangan matapos din yung yung ahref natin kasi kung hindi, lahat yun ng icon na yan, puro delete ang punta. Okay, so, here's the sign, /a, greater the sign. So, okay, tingnan natin. Save natin. Tapos, i-refresh natin tong page na to. Ngayon, kung titignan nyo, yung mga icon, kapag tinapat nyo yung browse, yung mouse pointer, pero pagdating kay kay delete icon, merong yung kamay na nakaturo. Pero sa iba, wala. Yun ay dahil nilagay natin ng ahref to. O kumbaga, link. Ay link. Ngayon, pag kinlik natin, pupunta sa kay delete.php. Anong gagawin ni delete.php? Delete from students where employee equals emp ID. Anong laman ng emp ID na variable? Ayun, 121212. Dito sa display natin, siya yung first record. 1212 si Juan R. de la Cruz. Ngayon, subukan natin. I-click natin yung delete. Okay. I-click natin yung delete. So, wala naman nangyari guys. Wala namang sinabing message dito puro lang. SQL statement. So, walang error naman. Sabihin, tama So, ibalik natin. Tapos, i-refresh natin. Ano nangyari? Nakita nyo. Pwede natin improve yan na may message ron. The record has been deleted. Tapos babalik dyan. Pero sa ngayon, ito muna tayo. So, na-delete. Okay? Ngayon, paano kung gusto ko ulit i-delete si 121214? So, kiklik ko to. Click. Nabura ba? Palagay nyo. Refresh natin. Nabura ba si 121214? Hindi. Kasi, dito sa ating delete.php, nakapick siya kay 121212. So, nabura na siya. Hindi na siya makakapag-delete kasi nabura na yun So, paano natin gagawin na kapag tinuro ko si 121214 dito sa baba, yun yung mabubura. Okay? Solution,
is pabalik tayo kay master list. Tapos dito naman tayo kay delete.php. Dito lang tayo. Ito yung ma-manipulate natin. Yung, nakikita nyo ba? Hindi ko kasi pwedeng lakihan to eh. Okay? So, si delete.php, ito yung kanyang actual file name. Dito tayo mag-a-assign ng variable at saka yung kung saan siya makukuha. So, gusto natin, pupunta siya kay delete.php. Pero, i-assign natin kung sino, kung ano, question mark, kung ano, tapos yung variable natin, gagawa tayo, MID, yan, MID. Sino yung MID? Okay, yung MID natin ay ito, yung variable. Ito yung dynamic nang galing sa data field natin. So, MID. Sino si MID? Equals, ngayon i-echo natin yung variable na yon. Echo, MID, semicolon, na ginamitan natin ng PHP tag. Okay, remember ito yun. Ito yung PHP tag. So, itinuro natin, kumbaga ito yung pointer. Ito yung identifier kung sino yung buburahin natin. So, dito sa question mark, ibig sabihin, anong mangyayari? Anong gagawin ko? Ito, si MID, ipasa mo. Ipasa mo itong laman ng data field na buburahin. Okay? I-save natin. I-save natin. Tapos balik tayo kay browser. I-refresh natin. So, mapapansin nyo, ngayon, pag tinuro nyo yung yung delete icon, may lumalabas na number sa baba. MID equals 121213. Pag binaba ko yung mouse, 121213. Yung pangalawa, 121214. Ibig sabihin, okay, meron siyang ina-assign na employee ID na buburahin niya. Okay, ngayon, balik tayo kay mangyayari ba yan? Subukan nga natin. I-click natin. Wala. Wala ang display. Pero, hindi nabura. Bakit? Hindi nabura. Kapalagay nyo. Tama naman yung code natin. Hindi naman siya nag-error. Pero hindi nabura. Okay? Meron ba kayong idea? Meron kayong suggestion? Okay? Tama yan sa recitation nyo. Malay nyo, tama yung gagawin natin. Malay nyo, tama yung sagot nyo. Okay, so ngayon, solve natin yan sa pamamagitan ng pagbalik natin sa delete.php. Ito yun, yung delete.php. Okay? Dito, si variable na ito, gagawin natin dynamic to. Kasi total ito, yung variable natin, kahit na anong ilagay mo dyan. Pero, nagkataon naman na fixed to. So, ang gagawin natin, ang ilalagay natin dyan ay kung sino yung request, kung sino yung itinuro ng user na buburahin. So, ang gagawin natin is yung reserve board na variable is $_request. Ayan o, request. Request. Tapos sino? O open and close square bracket. Tapos naka-enclose sa sa pagitan ng single quote. Sino yung ating buburahin natin? Palagay nyo. So, buburahin natin ay yung variable na itinuro natin kay delete.php after ng question mark, MID. Ito yung requesting variable. Yung requesting variable nang galing kay master list, ito yon, tinuro natin, pupunta yun doon sa delete. So, ang gagawin natin ngayon, sa halip na fix yung number, yung variable ang gagamitin natin. Okay? Okay, so sample natin. I-save natin to. Ngayon, balik tayo rito. Mauubos to. So, si Peter, buburahin natin. Turo natin kay Peter. Ayan o, 121213. Sa huli, yung 121214. Subukan natin burahin si Peter. Ngayon, titignan natin kung gagana itong SQL statement na to na ginamitan natin ng dynamic variable. Okay. Click natin to kay Peter, delete icon. Okay, wala pa tayong message sa yung confirmation message. Tapos ibalik natin. I-refresh natin. Ano nangyari? Nabura si Peter. Ayan, mauubos tayo. Mag-copy na naman tayo. Okay, so wala na siyang laman. Okay, copy tayo. Para mag-replication ng mga pangalan. Kaya nga kung gagawa kayo ng database, dapat mas marami. Ayan, so i-copy natin to. Si Maria May, Jose
Marie Ochan. Tapos, go natin to. Sunod, sino pa? I-kopya ulit natin para makarami tayo. Sa panibagong ano naman. Ano pa to? Juan, kasi wala na si Juan eh. Let's De La Cruz. Okay, go natin to. Tapos tingnan natin. So may tatlo tayo. Balik tayo kay browser natin. No? Okay. So meron, i-refresh natin to. So meron na naman tayong tatlong record. Ngayon, kung sino gusto nyo burahin dyan, turo nyo lamang si delete icon. Tapos pag kinlik nyo yung delete, pupunta dito yan. Sino man yung naturo, dahil sa meron tayong variable, yan, ay siya yung buburahin niya. Okay? Nag-guess po? Maliwanag po ba? Na i-record ko naman tong ating tutorial